Ang pinagpalang gabi po sa atin mga kapatid. Welcome po sa ating prayer meeting. And ang passage po natin for tonight is 2 John chapter 1 verses 4 to 6. Again, 2 John chapter 1 verses 4 to 6. And kung atin na po itong buklat sa ating mga Bible, meron po kayong mga Bible and Bible app, atin po itong ibuklatin and sabay-sabay natin basahin mamaya. Before we read the verse for today, ini-encourage ko pong bawat isa na mag-send ng kanilang prayer request and pasasalamat po sa ating comment section. And mamaya po after ng ating salita or word is sama-sama po tayong mananalangin or ipapanalangin natin yan. Sige po. Sabi dito sa text, I rejoice greatly to find some of your children walking in the truth, just as we were commanded by the Father. And now, I ask you, dear lady, not as though I were writing you a new commandment, but the one we have had from the beginning, that we love one another. And this is love, that we walk according to His commandments. This is the commandment, just as you have heard from the beginning, so that you should walk in it. Purihin po ang pagkabasa ng ating salita ng ating Panginoon. And dito po makikita natin mga kapatid, tatlong bagay na isinulat ni John is, yung una is tayo po dapat ay namumuhay sa paglakad sa katotohanan. Pangalawa, makikita rin natin dito na tayo po ay namumuhay sa pagmamahal natin sa bawat isa. And inulat po ulit mga kapatid yung commandment na love, and ito po ay parang in-infuse or kinumpare sa love and then commandments ng Panginoon na atin pong lalakaran. So yan po yung mga makikita natin sa chapter na ito or verse na ito na sinabi ni John sa particularly dito sa passage na ito. And ang pinaka-main na gusto nating matutunan dito is about yung love ng Panginoon, na tayo po yung identity na nasa atin, na dinaanan natin yun, na tayo po ay lumalakad in accordance dun sa gusto ng Panginoon na lakaran natin, which is yung mga command niya. Kung makikita natin dito mga kapatid, yung pagsulat pa lang dito ni John sa una, sa verse 1 to 3, makikita natin yung greetings. And yung sa greetings na yun, sinulatan niya yung church. The same po yun mga kapatid sa lady na nakikita natin sa verse 5. Ang sabi niya dito, I ask you, dear lady. So, pertaining pa rin po ito sa church, and yung congregation or member ng church na ito is yung children. Kung papansin natin dito mga kapatid, ang sabi niyan, I rejoice greatly to find some. So hindi po lahat, no? Ang sabi dito, some of the children is walking in the truth. Pero kung makikita natin yung character dito ni John, na kahit na hindi lahat ng children is lumalakad sa katotohanan, is nagre-rejoice pa rin siya because panalo pa rin po ang Panginoon na yung command niya is nilalakaran ng mga children or ng mga anak niya. Ganon din po sa atin, di ba? Sa ating mga nakikilala sa isang church, no? Yung mga iba nating mga kilala is hindi pa ganun ka nilalakaran yung mga salita nila. Kumbaga baby pa lamang sila sa salita ng Panginoon. And meron din naman po tayong makikita sa ating mga congregation na talagang lumalalim yung kanilang relationship sa ating Panginoon. And nilalakaran po nila ang lahat ng utos niya. Kaya nga, dapat po tayong mag-rejoice sa ganitong sitwasyon. And also, makikita din po natin dito na inutos or ipinaalala ni John na yung tayo po ay magmahalan sa isa't isa. Because itong command na ito is naroon na sa simula pa lamang. And kung makikita natin sa verse 6 mga kapatid, yung love na sinabi niya dito and yung commandments is parang sabi ko nga kanina in-infuse or pinagdikit, na parang sinasabi na pag ikaw ay nagmamahal, dapat nag-walk ka or nilalakaran mo yung
mga salita na sinabi ng Panginoon. So, ibig sabihin po mga kapatid, kung pag sinabi natin na mahal natin ng Diyos, ang ibig sabihin lamang noon is mahal natin siya and nilalakaran or sinusunod natin yung mga gusto niyang gawin natin. The same as sa ating mga parents, di ba? Pag sinabi nating mahal natin ang ating mga magulang, ano po bang ibig sabihin nun? Minamahal mo ba ang magulang mo kung hindi mo siya sinusunod? Di ba? Hindi po. Malabo po yun. Mahal mo siya pero hindi mo siya sinusunod. Ganun din po ang ine-emphasize dito ni John. If nagmamahal tayo, kailangan meron yung pagsunod. Yung pagsunod sa mga utos na ibinigay ng ating Panginoon. And kung makikita po natin sa mga previous text natin sa First John, um, makikita natin yung love, yung pagsunod, and yung identity natin bilang kawangis or katulad ng ating Panginoon. Some of those verses, makikita natin sa 1 John chapter 2, kung saan yung commandment ng ating Panginoon ay ine-emphasize ni John. Ganun din, makikita natin sa 1 John chapter 3 verse 11 na kung saan yung narinig nating commandment is naroon na in the beginning pa lamang. So nandun na po yun. And ito po ay inuulit ni John pertaining dun sa church na yon para sila ay siguro papaalalahanan and for us reader na makapag-contemplate about sa pagsunod natin sa ating Panginoon na pinuprove din doon yung ating pagmamahal sa ating Panginoon. And hindi lang po sa pagmamahal natin sa ating Panginoon, maging ang pagmamahal natin sa mga co-believer natin. We can also see in John 15, chapter 12 to 17, mga kapatid, na kung saan yung chapter na ito is in-emphasize yung love natin nun magmahalan tayo sa isa't isa. So, makikita natin sa verse 12 as well as verse 17 na kung saan kinuman niya ulit yung you love one another. Dapat magmahalan po tayo sa isa't isa. And yung dalawang commandments na ito, sa bandang gitna, makikita natin na sinasabi dito na you are my friend, di ba, kaibigan, na nagbe-bear tayo ng fruit and yung mga prayers natin na ina-answer ng ating Panginoon. So kung saan parang isa siyang ingredients or para siyang isang sandwich, no? Yung love ng Panginoon, na magmahalan tayo, na nire-reflect natin sa ating mga ginagawa, and yung love pa rin na sinasabi ng Panginoon as a command is para siyang sandwich, and dun sa gitna nun is makikita natin yung ibang characteristics ng Christian na ating dapat na meron tayo. Kaya pag sinabing dapat tayong nagmamahal, it's the same as na sinusunod natin yung mga gusto ng ating Panginoon na gawin natin. And nagkakaroon po yun ng fruit na kung saan nagkakaroon tayo ng identity na tayo ay kaibigan ng ating Panginoon, nagkakaroon tayo ng fruit of the Spirit or yung mga bunga ng ating mga ginagawang mabuti as well as yung mga prayers natin. And sa John naman, makikita natin sa specifically sa chapter 13 verse 34 to 35, sabi doon, if you love one another, you are my disciples. So pag tayo po nagmamahalan sa isa't isa, kinukonsider as disciple tayo ng ating Panginoon. Kung makikita po natin sa passage natin for tonight, na ini-emphasize din dito ni John na tayo po ay magmahalan. And kung tayo po ay nagmamahal sa ating Panginoon, nagmamahal sa ating kapatiran, tayo po ay kanyang mga disciple. And again, yung term na identity natin sa ating Panginoon is nire-reflect natin or ginagaya natin yung identity na meron si Jesus or meron yung ating Panginoon. And medyo advanced lang po mga kapatid, ang sulat na ito ni John is
para din sa mga susunod na verses natin sa prayer meeting is para dun sa pinapaalalahanan sila para dun sa mga attacker ng church na pwede silang maswayed or ma maalis sa kanilang pagmamahal. And parang yung letter na ito ni John is something na nagpapaalala sa mga church at sa mga members na ito na patuloy na manatili sa Panginoon. And lastly, sa James 1:22, pag tayo po ay doers of the word at hindi po tayo hearers lang ng salita ng Panginoon, ay nalulugod ang ating Diyos. Kaya po sa atin mga Christians, we have the identity na dapat pinuprove natin sa ating mga ginagawa na yung mga salita niya is talagang nilalakaran natin. We are doers of the word, not just hearers of the word. Kaya nga mga kapatid, I encourage you na tayo po ay patuloy na um, lumakad sa katotohanan. Kahit na makita natin yung iba na hindi lumalakad sa katotohanan, medyo nasiswayed sila ng mga uh, circumstances sa buhay, pagpatuloy po tayo and nalulugod po ang ating Panginoon. Just like John na nalulugod siya sa mga children na nag-uobey at lumalakad sa katotohanan. And patuloy po tayong magmahal sa isa't isa because ito po ay command ng Panginoon simula pa sa una pa lamang. And again, pag tayo ay nagmamahal, we make it to a point na tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon. Kaya inaanyayahan ko kayo mga kapatid kung ang ating pagsunod sa Panginoon is half-hearted pa lang or meron pa tayong agam-agam or may naglilimit sa ating mga puso para gawin yung pagsunod sa ating Panginoon. Panalangin po natin yon na atin pong mawaksi nang sa ganoon tayo po ay makapag-obey sa Panginoon ng walang halong restrictions. And alam ko naman po mga kapatid na alam ng Diyos ang ating mga puso and idulog lamang po natin ito sa ating Panginoon. Patuloy po tayong mahal, patuloy po tayong lumakad sa katotohanan because yun po ang identity na meron tayo sa ating Panginoon. Yan lamang po mga kapatid ang ating message sa gabing ito and tayo na po ay manalangin. Sa pinagpalang gabi po sa ating lahat.